Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang Duterte's brand of leadership and public service. Tatak Duterte. So, ano itong Tatak Duterte? Yung pagsiservisyo galing sa puso, walang kaipalan, walang hypocrisy, walang media coverage. Ano lang, trabaho lang, tumutulong sa nangangailangan. So, merong napakalapit na kaibigan ni former President Duterte na binigyan ng mataas na parangal, public excellence in public service, yung award Legacy Award of Excellence in Public Service. Wala pong iba kundi si Senator Bongo. Nabigyan siya nitong award na ito, yung ginanap na Philippine Legacy Gala 2023 sa Marriott Grand Ballroom, Pasay City noong November 27. Okay? So, ang Legacy Award of Excellence in Public Service, ito po ang pagkilala sa napakaraming natulungan ni Senator Bongo dahil sa in-establish niya ng mga malasakit centers nationwide. Okay. I think siya lang ang senador na nakapagpasa ng batas na kahit wala na siya, may batas na naipasa, tuloy-tuloy. Continuity, very sustainable na programa pagtulong sa mga mahirap. So, ang malasakit centers po is nakapaloob sa Republic Act 11463. Batas na yan. Every year may pundo. Ilan na ang malasakit centers sa buong Pilipinas? Ano sa tingin nyo? As of now, meron ng 159 malasakit centers. At ang natulungan, sobra 10 million indigents. So, yung hirap na hirap. Ako, ang dami ko ng mga nabalitaan, o hindi lang nabalitaan, nakausap na mga natulungan. All praises itong mga taong ito nang dahil sa malasakit center na in-establish ni Senator Bongo. Kaya karapat-dapat lang na mabigyan siya ng Legacy Award of Excellence in Public Service. Okay. So, sabi ng ating buting senador, sabi niya, with or without an award or recognition, I will continue to serve my fellow Filipinos. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Tulad ng inyong organisasyon, sama-sama nating ipagpapatuloy ang pagsiservisyo at pagmamalasakit sa ating mga kapwa na nangangailangan. Okay? Ang nagbigay pala ng award, yung Philippine Missionary della Fondazione de Carita Incorporated. Parang friends ba ito? Isang foundation ng specialty is public service. Okay? So, kung lahat sana na senador at congressman, katulad ni Senator Bongo, palagay ko walang maghihirap. Kung meron man kakunti. Dahil po ang ating bansa, hindi pa tayo pobre. Sandali, ako nantya. Ang laki ng pondo natin, trillion, 5.678 trillion. And then marami dyan ang napupunta sa kongreso, senador at ano. Kung itong mga pondo ng ating mga senador, tularan lang nila si Senator Bongo, ang laking ginhawa ng mga naghihirap nating kababayan. So, panawagan.
Mga ibang senador dyan, ano ang inyong maitapat sa malasakit center ni Senator Bongo? Be? Mga congressman, Speaker Martin Romualdez, kung yung $2 million na dinonate nyo sa Harvard, ginaya nyo si Senator Bongo, ang daming magmamahal sa inyo. Kung yung mga 1.8 billion na travel expenses nyo ng isang taon, kung itinulong nyo na lang sana sa mahirap, nako, baka mananalo pa kayo ng fair and square na laban. Nasa from the heart lang na pagtulong, mga lawmakers. Hindi yung poros paepal dyan na konting galaw lang, nandyan na naman yung media, yung Cebu. Alam niyo yung nangyari sa Cebu? Nagbenta si Speaker Martin Romualdez, nagkilo-kilo siya, 20 pesos per kilo na bigas. Photo ops lang pala yon dahil the following day, wala na, tinigil na yung programa. Pasikat lang na, sasabihin lang na, ito, dream come true, reality, natupad na ang pangako ng Pangulo na 20 pesos per kilo bigas. Isang araw lang, Mr. Speaker. Ano ngayon? Be? Happy kayo o may kahihiyan ba kayo? Kagalang-galang na speaker o instead na kagalang-galang, kawalang-galang na speaker na po itong atin. Grabing paepal. Sundan ninyo ang mga Duterte, brand of leadership yan, public service. Ang aming Tatay Digong, nung presidente siya, hindi siya magarbok. Simple lang, walang masyadong biyahe sa abroad. Kaya lang ang daming nagawa. Build. Ano pa dyan, naitaas niya. Kailan pa kaya tayo magkakaroon ng another Duterte? By 2028. Okay, balik tayo kay Senator Bongo. Palagay ko magre-re-elect na siya, di ba? Huwag po nating kalimutan. By 2025. Mga kapwa ko DDS, number 1 sa balota, Senator Bongo. And then by 2028, marami ang nagsasabi, Sara Bong, Bong Sara. Nako, pag nagpartner, BP Sara Bongo, napakalakas. Di mas lalong malakas kung Sara Digong. Nako, kailang depende sa health ng ating presidente. 78 years old na ba siya ngayon? Hopefully, maging katulad siya ni Senator Secretary ngayon, Juan Ponce Enrile, na 80 plus na si Senator Enrile, nandyan pa rin siya sa Senado. Kaya pinaka-the best tandem, Duterte. Kung hindi, edi Duterte, Bongo. Sinong itatapat nila sa kabila? Tambalos Los Tulpo. Fight it on. Basta, patas na labanan. Tutuhanin ninyo na dinisqualify nyo na is Smartmatic. So, wag po tayong magkumpiyansa, mga kaibigan, sa Smartmatic na yan. Dahil sabi ni Atty. Glenn Chong, ngayong December 12, before December 12, yung opening of bid para sa 2025 na eleksyon, makakakuha ng temporary restraining order ang Smartmatic sa Supreme Court at balik ulit sila. Kaya drama lang po yung ginawa nila na pag-disqualify sa Smartmatic. Commissioner George Garcia, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Nag-iisip po ang mga Pinoy. So, good luck, Smartmatic. Good luck po, Senator Bongo, sa inyong hangarin na magserbisyo. Marami pong nagmamahal sa inyo, Senator Bongo. Naniniwala kami sa inyo dahil
nagmana kayo sa inyong amo, President Rodrigo Roa Duterte. Parehas kayo ni VP Inday Sara, parehas kayo ni Mayor Basti Duterte. Basta, Tatak Duterte. Yan, may pusong Pinoy. Tapang at malasakit, magsilbi kahit walang kamera. Hindi tulad ng iba dyan, hindi makagalaw kung walang camera. Mamaya press release na naman, ilalagay na naman ang mukha sa mga bigas na pinamimigay. Ako, palaging press release. Ay nako, hindi nyo maluloko ang taong bayan.